One day rest day, na lang tapos. Maglalaba, ka pa. Pag factory worker, ka dito sa Taiwan. Relate ka. Tara mga bi, samahan niyo ako maglaba. Siyempre mga bi, ang una natin gagawin is separate natin yung mga damit, mga underwear, mga shorts, mga pang araw-araw, mga pangpasok, ganon mga bi. Huwag yung halo-halo. Lahat mga bi na pwedeng separate mo na, pati sarili mo i-separate mo na. Ay, di ganun mga bi. Mga damit lang ang usapan, walang ganyanan. Pagpasensyahan nyo na mga bi yung background music ko, mas malakas pa sa bunga ko eh. Kaya tayo mga bi nagsaseparate kasi magwawashing tayo mga bi. Huwag natin paluin ng sarili natin, isang araw na nga lang rest day, tapos ganun pa. Uy, huwag kang alam mo ko ikaw din. Huwag kang magsipag-sipagan dyan. Hala nung attitude ka girl, porkit maglalaba ka. Ay naku, kadami-dami ko naman sinasabi mga bi. O yan mga bi, bago ako maglaba, lalagyan ko muna mga bi yung buko ng treatment. Kasi maliligo ako pagkatapos ko magsalang sa washi. Medyo late na nga ako mga bi maglaba. Kasi medyo late na din ako nagising kanina. Ate na ako nagising kanina mga bi eh. Late na rin kasi ako natulog kagabi. Kakapanood ko nung Senate hearing ni Tatay Digong. Pero totoo mga bi, dati wala akong pakialam dyan sa mga ganyang issue sa Pilipinas. Ngayon parang nakakahiligan ko na manood ng mga ganun. Pero totoo mga bi, no? Habang nagkakaedad ka talaga, parang yung isip mo nagbabago din. Tapos yung mga hinahihiligan mo nagbabago din. Eh no? Oh my God mga bi, ano mo yun? Sign of aging na ba to? Oh my God! Pero totoo mga bi, napapaisip ko sa kanila. Sa dami-dami nang nangyayari dyan sa Pilipinas. Talagang yun talaga yung inuuna pa nila. Yung bagyo, yung nasalanta. Sana naman gumagalaw sila, hindi yan kung ano-ano na lang. Pinagtutuunan nila yung mga Duterte, yung mga abot sa mga drugs na yung saka yung sa pondo, yung sa mga pinapatay daw ni Tatay Digong nung nasa katungkulan siya na mga adik at mga pusher. Diyos ko po, kahit naman siguro ako yung namumuno tapos ganun yung mga pahirap dyan isa sa mga pahirap dyan sa Pilipinas, baka ganyan din talaga gagawin ko isa-isang patutumba ko. Kasi yung ngayon, hindi naman yan makikinig sa'yo na, oy, sabihin Tatay Digong na, oy, kayo tumigil na kayo sa paggaganyan, pagtutulak ng droga. Tingin nyo ba, makikinig yun? Sa ulo ba sila? Kaya yun yung isa sa sinasabi niya nandun kay Tiberos, wala kang alam kasi hindi mo pa na-try na humawak na or maging pinuno ng isang bansa. At dami nangyayari sa Pilipinas, talagang yun pa talaga yung inuuna nila. Kung pinapanood ko yung kagabi mga bina, si Thierry ni Tatay Digong, parang naiisip ko tuloy, parang pinagtatanggol nila yung mga pusher at mga adik. Okay na kayo. Proud na sa inyo yung mga adik at mga pusher. Oo na, sige na. Magpapasana all na lang talaga sa kanila. Only in the Philippines lang talaga yun. Sana sinama nyo rin dyan yung mga biniktima ng mga lulong sa mga pinagbabawal na droga, no? Mga nirape ng rapist, yung mga pinatay ng rapist, dahil sa lulong sila sa droga. Baka sakaling naiintindihan pa namin kayo. Papasana all ka na lang talaga na yung mga adik at mga rapist na mga gumagamit ng bawal na gamot. Anyway, may mga tagapagtanggol. Sana all. Only in the Philippines lang yan, mga be. Ay no, kadami ko naman sinasabi mga be. Nakakainis kasi yung Senate hearing na yun eh. Voice over lang naman ako tungkol sa aking mga labahin tapos napunta na doon sa Senate hearing na yun ni Hontiveros. Nakakainis talaga mga beng, gigil yun. Pero totoo talaga mga beng, kung talagang ikaw ay concerned pa sa mga susunod na generations, sa magiging anak mo, ito pamamalakad pa rin ni Tatay Digong. Bakit? Imposible naman mga bin na hindi nyo nakita yung pagbabago nung siya ang nakaupo, di ba? May napanood nga ako mga binaklip dun sa TikTok. Na-interview yun si Kuya. Inamin niya talaga mga bin na gumagamit daw talaga siya ng pinagbabawal na gamot dati. Tapos nung nakaupo na si Tatay Digong, bago siya, takot niya lang mga bin. Dami ko na sinabi, nakakasura. Tapos na lahat ng labahan. Sige na mga bin, bye-bye!